Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janelle Bianca Diaguilar. Ito po ang aking Day 102 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Bakit Urgent and Important ang Gospel? At ang topic po rin ngayon ay Eternal Conscious Punishment. Sabi po ito, yung concept na Eternal Conscious Punishment. This is the belief that those who reject Christ will experience a real, unending, and fully conscious punishment in hell. It's not mere annihilation or temporary suffering. It is eternal separation from God, marked by awareness, regret, and torment, which, while this may sound severe, it highlights the seriousness of sin and the holiness of God, and why the gospel is such urgent news. At ang Bible verse po ating matatagpuan sa Matthew chapter 25 verse 41, Then he will say to those on this left, Depart from me, you who were cursed, into the eternal life prepared for the evil and his angels. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ang teachings po natin ngayon ay number 1, God is the offended party. Ito po, hindi pag may nagagawa po tayong kasalanan, hindi natin alam na sa ibang tao, for example, kala natin sa yung tao lang na offend natin, si Tan Justin pala kasama siya sa na-offend natin. Pag may nagagawa tayong kasalanan na kahit alam natin na mali, tapos ginawa natin na-offend natin ang ating Panginoon. And nare-disappoint siya sa atin. Tapos, pag may ginawa tayo na pag ginawa natin bagay rin na alam natin mali, tapos pinapulit-ulit pa natin, doon na yung parang offend niya natin ang ating Panginoon, at the same time disappoint natin siya. Number 2 po, God is holy and just. Ang ating Panginoon ay holy siya. Talagang binibigay niya lahat ng pagkakataon na magbago tayo, kaya na alisin natin yung dating yung flesh natin, labanan natin yan na wag natin gawin, kasi diba yung flesh natin na gusto yung sa makamundong gawa, and dapat nilalaban natin yun kasi mali po na dapat hindi natin yung gawin. Number 3, God made hell to punish evildoers. Pwede po, ginawa ng ating Panginoon Diyos yung hell po, yung para doon na malagay yung mga tao na ginagawa pa rin yung mga against sa Kanya, and yung sumusunod sa mga Diyos and gano'n, and sa mga taong hindi sa mga taong puro mga kasalanan yung ginagawa sa buhay nila, na hindi nila binibigyan yung chance nila na kilalanin ng ating Panginoon. And kailangan tayo maging God-doers ay maging Christ-like tayo, upang sa ganyan hindi tayo mapunta sa hell na ginawa ng ating Panginoon, dahil para sa mga evildoers yun, na grabe talaga yung kasamaan na ginagawa nila, na parang nagiging Diyos na nila yung kasamaan, kaya dapat hindi ko natin yung gawin. Application sa acknowledge the seriousness and gravity of sin. May acknowledge po natin yung kasalanan talaga, na parang i-unlock niya na parang katakutan natin siya ng gawin na, at isipin natin na mataas talaga na mataas sa kaparusahan niya pag may ginawa tayong mali or may ginawa tayong kasalanan, dahil seryoso talagang bagay ang pagkakasala, kaya hindi yun biro na kailangan mo siyang ulit-ulitin ang gawin. Number 2 po, advance the gospel with urgency and compassion. Ito po, pag i-advance natin at i-share natin yung gospel sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa mga nakapaligid sa atin na hindi pa gaanong kakilala ang ating Panginoon. Kailangan madaliin natin, urgent ba natin na
by day na inaano natin sila, na day by day na pinapalapit tayo yung maging way upang maging malapit sila sa ating Panginoon. And lastly po, appreciate the love and justice of God displayed on the cross of Christ. Kumita po, di ba? Ulit-ulit to yun. Nung pinako ang ating Panginoon, doon niya talaga tinagatan na kung gano'n niya tayo kamahal na kaya nga ay sakripisyo ang nag-iisang anak niya para lang matubos yung kasalanan natin, na which is hindi naman yung anak niya may pagkakasal. Kasi nga, di ba, bumabalik sa ating Panginoon para maglingkod sa atin at ano niya yung example ng perfect na pagiging tao. Pero dahil nga hindi talaga, walang kahit sino man tao na perfecto, and wala talaga kahit even mga pastor, bishop, palataasan tungkulin sa church, hindi nila kaya matumbasan yung pagiging perfecto ng ating Panginoon. Kasi nga dahil likas na yun sa ating mga tao na maging makasalanan talaga, na gumawa ng kasalanan dahil sa flesh natin, na natin yung sa mga kamandong gawa natin, nasa mga kamundo natin yun, kaya hinuudyok tayo na gumawa ng masama. Pero dahil nakakilala natin ang ating Panginoon, alam natin yung tama at mali at kung ano yun dapat nating sundin, gawin, na dahil nga nakilala natin ang ating Panginoon, may guide tayo na gawin yung isang bagay. And binanong po ang aking devotion ngayong araw. Sana po natutunan kayo at huwag mo tayong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po. Sana